Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with an grateful praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Let us come to our Lord to worship Him. Sabay niyo po ako, mga kapatid. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you as I wait on you. I'll sing to you, Lord. I hear my love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through
the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I say to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, 'cause you trust Say to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'm carried in a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Uh, Father in heaven, we praise you, Lord. We glorify you. We lift your name on high, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na ulit na ito, Lord God, na kami po ay magsama-sama ng aming mga kapatid, Lord God, upang makapagpuri sa iyo, Lord, at makinig ng iyong salita, Father God. Salamat, Lord, sa mga kapatid ko na nasa Zoom meeting na to, Lord God. And dinadalangin namin, Lord, na yung mga iba pa naming mga kasama, Lord, na wala pa sa mga oras na to, Lord, na kayo din po ang humipo sa kanila, Father God, at nang sa ganun po ay makadalo din po sila sa gawain na to, Father God. Lord, dinadalangin po namin ang aming mga kapatid, Father God, especially po si Ate Pam, Father God, yung kanyang successful surgery, Lord God, nung nakaraang araw, Father God. Dalangin namin, Lord, na makapag-recover na siya, Father God, and yung pagkaka surgery sa kanya, Lord God, naway manumbalik, Father God, yung lakas ng kanyang katawan, Lord God, at nang sa pagpasok niya, Lord, sa kanyang trabaho, Lord God, is makakagalaw na siya at makakapagtrabaho na siya ng maayos, Father God. Dalangin din namin, Lord God, na pakaingatan niyo po siya, Lord, at yung provisions niyo po para sa kanya, Lord, at sa kanyang family, Father God. Naway, Lord, i-bless niyo po siya parati, Father God, sa kanyang buhay, Father God, sa kanyang trabaho, Father God. Pinadalangin din namin, Father God, sa inyo si Ate Carla, Father God. Salamat po, Lord God, sa pag-iingat niyo sa kanya, Lord. Naway, Lord God, na mawala na po yung sakit na nararamdaman niya, Father God. And Lord, i-renew niyo po sa kanya yung strength niya, Lord God. Naway, Father God, pagtibayin niyo po yung kanyang resistensya, Father God. Nang sa ganun, Lord,
wala pong anumang sakit ang dumapo sa kanyang katawan, Father God. Ingatan niyo po siya parati, Father God. And we pray also, Lord, na i-guide niyo po siya parati, Lord, sa kanyang trabaho, Father God. And ingatan niyo po rin ang kanyang asawa, Father God, na si Kuya Bobit, Father God. Lord, dalangin din namin, Father God, yung Dagia family, Father God, sa kanilang nararanasan, Father God, Lord, na nagkaroon po sila ng influenza, Lord, especially po yung mga bata, Father God. Dinadalangin namin sa iyo, Lord, na yung continuous healing po para sa kanilang family, Lord, and kay Kuya Zael, Father God. Naway, Lord, na i-touch niyo po yung bata na to, Father God. Pagalingin niyo po siya, Lord, sa mga kamay ninyo, Father God. Dinadalangin namin siya sa iyo at nililift up namin siya sa iyo, Lord God. Naway, Father God, manumbalik na yung kanyang kalakasan, Lord, yung kanyang galak, Lord God. And dalangin din namin, Lord, na pagkaingatan niyo po yung pamilya na to, Father God. Lord, we are praying also for the Mendoza family, Father God, sa pagkawala po ni Lola Belen, Father God, na yung comfort po ninyo ang maranasan nila, Lord God, ang bawat isa sa kanilang family, Lord God, sa mga oras na to, Father God. Alam namin, Lord, masakit ang mawalan ng minamahal sa buhay, Lord God. But alam din po namin, Lord God, na kasama niyo na po si Lola Belen sa mga oras na to, Father God. Dalangin namin, Lord, na i-bless niyo po yung family po nila, Father God, at palitan niyo po ng joy yung lungkot na nararanasan nila at nararamdaman nila sa mga oras na to, Father God. Lord, we are also praying, Father God, sa mga kapatid po namin, Lord, na may mga sakit sa mga oras na to, Lord. Si Sister Hancy, si Michelle, si Nico, si Ate Chi po, Father God, na nakakaranas po ng lagnat sa mga oras na to. Lord, heal them, Father God. Alam namin, Lord, na kapag idinulog namin sa iyo, Lord God, yung mga sakit na to, Father God, mawawala ito, Lord, kasi ikaw yung aming Diyos, Father God. Alam namin, Lord, na kayo po yung great healer namin, Father God. Dalangin na namin, Father God, na mawala po, Lord, itong sakit na to, Lord. Palakasin niyo po ang katawan ng bawat isa sa amin, Father God. And Lord, dinadalangin din po namin si Sister Yulin na nag-surgery po din po. Father God, we pray for your healing and recovery po sa kanyang katawan, Father God. And naway, Lord, mag-function na po ulit yung kanyang katawan ng normal, Father God. Lord, alam namin na walang imposible sa iyo, Lord God, basta idinadalangin namin ang mga at sinusuko namin, Lord God, yung aming mga buhay sa iyo, Father God. Lord, dalangin namin, Lord God, na kayo po ang mauna sa bawat isa sa amin, Lord God. Maging ang aming kapatid, Lord, na si Desiree Torres, Father God. We are praying, Lord, for your protection, Father God. Naway hindi po makagawa ng anumang bagay ang kalaban, Lord God, sa kanyang buhay, Lord. Lord, iparamdam niyo po sa aming kapatid na ito, Lord, na kayo lamang po ang aming Diyos, Father God, na kayo po ang magpoprotekta sa kanya, Father God. At naway, Lord, mas lalo pang lumalim yung paniniwala niya sa iyo at yung faith niya sa iyo, Father God. And lastly, Father God, dinadalangin namin ang aming kapatid na si Brother GP, Father God, na, sa bagong trabaho, Father God. Naway, Lord, ipagkalob niyo po sa kanya, Lord God, kung ano po yung nararapat na para sa kanya, Lord. Dalangin namin, Father God, na ibigay niyo po sa kanya, Lord, yung trabaho na inilian niyo lamang para sa kanya, Father God. And Lord, at habang naghihintay po siya sa opportunity na Father God, naway mas lalo pang lumakas at lumalim yung paniniwala niya sa iyo at yung faith niya sa iyo, Father God. Lord, dinadalangin namin yung buong gabi na to, Father God, yung aming gawain na to, Father God. Alam namin, Father God, na mayroon kaming matututunan sa mga salita niyo ngayong gabi na to, Lord God. At hindi lang namin ito matutunan, dinadalangin din namin, Lord God, na ma-share din namin ito sa aming mga kapatid, sa aming mga pamilya, Lord God. At may isa pumumuhay namin, Father God. Maraming maraming salamat, Lord. Be with us, Father God, hanggang matapos po yung gawain namin na ito ngayong gabi, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All glory to God. Thank you so much, Bro Brian. Okay, tayo po ay, wala po tayong bisita ngayong gabi, na po? Wala akong nakitang nag-message sa ating chat box.
Ayan, okay. So kung wala po tayong bisita ay maaari po tayong dumako na sa ating announcements. Okay. Yun. Yun. So, una, ang ating worship celebration po ay ginaganap every Saturday. 2:30 p.m. po yan sa The Voice International Studio. Meron, sa Pilipinas po ay 6:30 po ito ng gabi. Ayan. At meron din po tayong Facebook Live. And also, meron po tayong Stronger Together in Prayer. Every Saturday, 2:15 p.m. before worship celebration po yan. Kung napaaga po kayo, ay wala para tayong bisita, no? Ayun, so 2:15 p.m. ito at tayo nananalangin sama-sama bago ang ating celebration, worship celebration. And we have also, how we can pray for you. Share your prayer request sa mga BS leaders, pwede ninyong sabihin. Pwede rin namang sa ating FB page, sa prayer concern, sa prayer warrior, pwede po yan. And also we have children's ministry. Every Saturday po ito via Zoom. Kung meron po kayong mga anak, mga pamangkin, apo, ayan. Children's are matter to our God. Napaka-importante po niyan. And also we have Bible study care group. We have BS Wi-Fi every Thursday, 7:30 p.m. And we have also BS GPS every 7:30 po yan, every Monday. And also we have BS 3G every Tuesday, 8 p.m. We have also BS Elisha every Saturday, 5:30 p.m. Okay, and we have also BS Falcons of the Lord every Monday, 8 p.m. BS Light Seekers, Thursday, 8 p.m. We have also BS Titus, Saturday, 7:30 p.m. And we have also BS Grace, Thursday, 8 p.m. Yan, halos kumpleto po sa isang linggo, no? Kung wala pa pong mga BS group, ang iba ay pwede rin pong mag-join. At sabihin nyo lang po sa mga BS leader kung saan po kayo pwedeng mag-join anong araw. Okay, announcement po para sa ating mga board members. Meron po tayong photoshoot. Ito po ay para na po sa 2024 sa ating Chronicles. Ito po ay ginaganap sa Voice International sa church natin every Saturday, 4:30 p.m. Nagkaroon na po nung last week. So, proceed po sa sa November na po ulit, November 18 and 25. Ayan po yung susuotin ng para sa babae at sa lalaki. And also, i-ready na po natin ang ating magandang pose. Ayan. And also for our BS also. Meron din tayo para sa BS natin. Pakibalik nga po doon sa BS natin ba yan? Ayan, sa BS natin yan. Ang ating photo shoot po. Bawat BS member din po or BS leaders po. Ang ganda po ng ating team para sa ating BS leaders photo shoot. Ito ay yung may about mga transportation. Okay. Ayan po ang color scheme. Different colors. Ang ganda ng kulay. Okay. And now, dumako na po tayo sa ating testimonies. Sino po ang sobrang nagagalak na ihayag ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay? Yun, yung nag-uumapaw at hindi po makontain. Yun, sa pag-ingat ng Panginoon sa kanya this whole week. Hindi pala, hanggang ngayong Wednesday. Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Yan, yung mga hindi po nakapag-testimony ng Sabado dahil every second week lang naman tayo. Ngayon po, every Wednesday night, pwede nating ihayag ang kabutihan ng Panginoon. Yan. Mag-thank you, Lord. Sino po ang gustong Ate. I just want to present. Magandang gabi po sa lahat. I just want to praise and thank God po sa nagdaang 2 weeks talaga. Pang 3rd week na namin. Una, positive si Bon sa influenza. Pero late
detection siya. So it's too late na tapos nahawa na yung mga kids except sa akin. So positive si Zion, positive una si Zael tapos si Zion, pero mas naunang gumaling si Zion dahil siguro sa katawan nila. Joke lang. Hindi, so praying talaga ako na si Bunso na wag talaga mahawa. Pero praise God, mga 1 to 2 days lang, nawala agad yung lagnat niya, tapos gana agad siya kumain. Pero si Kuya ngayon may asthma siya. Kasi nga may asthma siya, so medyo matagal yung paggaling. Pero wala na silang mga influenza, cough and colds na lang. Gusto ko magpasalamat kay Lord kasi nga, alam talaga ni Lord ah, yung pangangailangan natin, yung needs natin ba, kumbaga na sinakto lang din niya na 4 lang kami. Siyempre, sabi ko, Lord, wag sana akong madamay kasi nga puyat na ako. Ayoko magkasakit kasi gusto ko ako yung lookout nila. Ako yung tagatingin, kung okay pa ba yung hininga nila, okay pa ba sila kasi hindi kami nagpa-admit. Although pwede naman silang i-admit kasi mas komportable kami dito sa bahay dahil nandito na lahat yung gamit nila and hirap sila sa bed sa hospital. So, yun, pasalamat at nakabalik na sa work si Bon din after 2 days sick leave, nakabalik na siya after third day. Yun nga lang, after niya na cure ay yung mga bata na. But overall, praises and thanksgiving kay Lord sa prayers ninyo, bawat isa sa inyo. And ayun nga, nandito tayo ngayon, patuloy lang. Thank you. Thank you, Sis Chai, sa buhay mo po. All glory to God at kayo po ay maayos na po. Lalo na ang mga kiddos, ayan. Ayan, sa mga nais pa pong magpasalamat. Ayan, wag po tayong mahiya. Ako po. Sis, ako din po. Sige, ikaw muna. Elder po. Sorry. Hello po, Elder Len. Kayo po. Ayun, gusto ko lang din magkaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa Panginoon sa pag-iingat niya, tsaka sa, yun nga, yung pinag-pray niyo rin po sa amin buong family. So, ayun, salamat sa Lord kasi nandito pa din ako. Ayun, parang gusto ko lang sabihin talaga na God is more than enough talaga sa lahat ng seasons ng buhay natin. Ano ba ito? So, parang hindi ko alam kung ano yung gusto kong maramdaman, pero yun nga, kundi yung gratitude lang talaga sa Panginoon kasi yung wala akong masabi kundi gusto ko lang papurihan yung pangalan niya dahil He deserved it. So, pinagkakatiwala ko sa kanya yung buong family namin. So, kahit wala ako doon physically, pero ramdam ko na kumikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat miyembro ng pamilya po namin. So binabalik ko yung papurit pasasalamat sa Panginoon and salamat din sa prayers ninyo dahil ramdam ko na yung yung katatagan ba, yung delight pa rin na magpatuloy pa rin sa mga regular na gawain natin sa Panginoon. So salamat talaga sa Panginoon na meron tayong ganitong mga gawain na patuloy na nakakapagpalakasan tayo. Ayan, praise God. All glory to God po sa buhay mo, Elder Len. Nakikiramay po kami sa inyo ng buong puso. Ayun, si Tor GP. Ayun. Pasalamat lang po kasi dun sa napaka-successfully na yung presentation namin. Damay ko na rin si Elder Eco. Ayan, kami po yung pinakaunang nag-present, yung preaching namin for Dubai sa advanced theology namin yesterday. So, hindi po siya ganun kadali kasi hindi namin yun magagawa ng sarili lang namin. So, yung full guidance, yung kamay ni Lord na gumabay sa amin for our sermon or preaching yesterday, napakagaling talaga ni Lord. Nalampasan namin yun. So, yun lang po for now and thank you din sa prayers for salamat. Wow, congratulations, Tor GP. Rejoice kami sa'yo. I feel you. I've been there. Pero all glory to God, nalampasan mo at talagang ang wisdom ng Lord ang kumilos sa'yo. Ayun po, pwede pa po ba akong kumabol? Tigto 2 minutes. Okay, hindi ko kasi ma-contain eh. Sobrang salamat sa Lord sa kalakas ang binigay niya sa akin.
Ilang araw na po masakit ang ulo ko. Nung nag-message sa akin si Sis Agnes na pwede daw ba ako mag-preside, parang ayoko. Pero sabi ko, Lord, masakit lang na may ulo ko eh. Sabi ko, sige, umuuna rin ako. Pero parang Monday, Tuesday, sabi ko, Lord, kaya ko ba to? Sabi ko, pero thank you, Lord. Kasi today, parang nag-subside yung sakit ng ulo ko. Kabuti ng Panginoon. Pinaupo niya ako dito na maayos at talagang kinaya kong mag-preside. Hindi na ganun kasakit kasi kahapon, mas masakit talaga. And thank you, Lord, sa kabutihan niya sa buhay ko dahil patuloy niya akong kino-comfort sa mga taong nakapaligid sa akin, lalo na sitwasyon ko ngayon, hindi po lingid sa inyo yan. And tinawagan ako ng More and waiting na lang po sa result para sa cancellation ng aking visa. Yan po. Tunay na mabuti siya at sabi sa akin ng More ay pagka wala silang maka-respond sa company, sila ang kusang magka-cancel sa akin, and about sa penalties ay bibigyan niya ako ng guidance kung ano ang gagawin ko about doon. Kung ano man yun, patuloy po akong umaasa sa pag-iingat ng Panginoon sa akin at pagsama niya sa akin sa journey kong ito. Basta ang alam ko lang, habang nasa sitwasyon akong ito, ine-enjoy ko po yung aking sitwasyon sa presensya ng ating Panginoon. Yun lamang po, all glory to our God. Okay? Tayo po ay dumako na sa ating corporate prayer, focus and concern. Okay? Let us pray for, let us have a short prayer. Lord Father God, thank you so much. Tunay na kami nagtitiwala sa inyo at naniniwala sa inyong kabutihan. You are faithful, Panginoon, sa aming mga buhay. Narito po kami at lumalapit sa inyo, Panginoon. Nagpapakumbaba, Panginoon. Kami sabay-sabay na mananalangin at itataas sa inyo, Panginoon, ang aming prayer and focus and concern ngayong gabi, Lord God. Our first prayer focus, pray for our president that he may lead with a pure heart to serve the country, and may he seek counsel to people with godly wisdom. Pray that he will come up with resolutions for poverty, unemployment, education, poor healthcare system, and peace and order. Pray for his ability to lead without any personal interest, but always put first the need to improve our government. Pray for unity and peace among our elected government officials. We can unmute our mic for our prayer. Father, purihin ka po ang Diyos, ang aming Presidente, Panginoon, samahan niyo po siya, ilibig po siya, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa kanyang paglilingkod sa aming bansa, Panginoon, pure ang kanyang puso, Lord God, at ang ambisyon niya, Panginoon. Ang tunay, Panginoon, na pagtulong, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, sa aming mga mamamayan, Panginoon. Maraming po siya, Panginoon, maaring gawin, Panginoon, but I pray for godly wisdom, Panginoon, for him. Pang sa gayon, Panginoon, lahat ng problema ng aming bansa, mula Panginoon sa unemployment, education, poor healthcare system, peace, poverty, lahat ng ito yung masolusyonan, Panginoon. Sa pamumuno niya, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa ability niya, Panginoon, to lead our country, but without any personal interest, Panginoon. Alisin niyo po siya, nawa sa kanya. Ang alis pa sa sarili niya, Panginoon. Atensyon, kundi ang nais ng gawin niya lamang, Panginoon, na improve ang aming government, Panginoon. And we pray also na magkaisa ng aming bansa, hindi lang tayo President, Panginoon, Lord. na po sa mga na-elect, Panginoon, ng aming mga government officials. In the healthcare system, because ito po Panginoon mawa ang paraan sa mga bukat. Our next is pray for every Filipino to have the realization of taking part in improving our country. May we start with ourselves and our household. Pray that each of us will learn to honor and obey the authority in our country. Pray for the spirit of unity, compassion, love, forgiveness, and respect to be awakened in every Filipino's heart. Let us pray.
Father God. Lord, we lift up, Lord God, our Pilipinas, Filipino Panginoon, bawat citizen, Pilipino, Panginoon. Panginoon, Magkaroon ng realizations, Panginoon, Panginoon. Lord, na will abide, Lord God, sa law and order, Lord God, na sa aming bansa, Panginoon, walang unit, Lord God, ang In our country, hindi yung kanya-kanya, oh God. Lord, we pray Basa also namin, the Lord God, Spirit, sa aming mga Panginoon, anak, kakaisa, Panginoon. yung compassion, We yung pray, love na galing sa iyo, ang Diyos. Maghari ng ang pag-ibig, no citizen, Panginoon, who learn to honor, Lord, to obey, Lord God, puso ng bawat Pilipino, our Panginoon. country's authority, Sa Panginoon, our maghari, leaders, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang nakita sa kanila sa maiabang ng mga bansa. see us, Lord God, Yes. as the Have a purpose to the life. Okay. lawmaker, Panginoon. And our third prayer, pray for our government system, that those people who are corrupt and only think of their welfare and interest will be exposed. Pray for godly men and women who will hold positions in different government agencies and local and national government that you may use so that others may come to know Jesus and be saved. Pray that God will heal our land. Let us pray. Hallelujah. Father, Lord God, pray, Lord God, for our government system, Panginoon. Mga tao, We pray, Panginoon, mga corrupt, Panginoon, those who are involved, Panginoon, sa corruption, Panginoon. We pray, Lord God, that go po, Panginoon, ay makita pa ng mga ginagawa Panginoon, Lord, Panginoon sa gobyerno namin yung mga tao, Panginoon, na may pagmamahal sa inyo, may pagpuso, Panginoon, paglilingkod sa inyo. Sila po na Panginoon na Since nakita. Lord God, sa government system namin, Panginoon. Bawat government agencies namin, Panginoon. Lord God, lahat ng away, Panginoon. Local man ito or national government. God, raise up new leaders, Panginoon, godly leaders, Siya na Panginoon. nakilala sa inyo, may puso, Panginoon, na pagmamahal sa inyo, O God. Sabihin, Lord God, ligtas po ang aming bansa, O God. Lalo na po yung mga tao wala pang pagkakilala sa inyo, Lord God. Panginoon. We pray, Panginoon. Heal our land, O God. Heal our land. Let us pray for a peaceful and successful barangay NSK election. Pray for a fair and clean election. Pray that God will put in position those candidates with pure intention to serve His constituents. Let us pray. Lord, Lord, we we pray for peaceful God, barangay NSK election. Muli, Panginoon, election namin, Panginoon. for O peaceful Diyos, maghari, Panginoon, sa mga pray Panginoon. for ng fair and Walang clean mangyaring election. anumang Panginoon, mga bayani, sakitan, Panginoon. Kundi, Lord God, Raise up maging new maayos leaders, lamang ang lahat, Panginoon. Iyo po mo yung mga tamang leaders, Panginoon, mga leaders, Panginoon, na may puso, ng tunay na paglilingkod sa inyo. nila as they Pray, serve, Lord Panginoon, God. sila, Panginoon, bawat sa barangay. inyo, karoon ng pure na intention, tunay na paglilingkod, Panginoon, sa Mama bayan. and Lord Sa God, inyo, our Panginoon, ang iisip ng Panginoon, mga sarili. Magkaroon ng pagkanta pa. Run, Lord God, for this Mag-peace pa yun. sama sa kanila, Panginoon, hanggang sa puso. Pray for all the rulers and government leaders of this country that they may continue to rule and lead with integrity and wisdom. Pray that may continue to develop laws and rules that will create equality for all nationalities. Pray that God will touch their hearts and may come to know Jesus, the one true Messiah. Let us pray. Kahit To pray, Lord God, our rulers, Pray na patuloy mo sila, Panginoon, na Panginoon. Lead mo sila, Panginoon, with integrity and wisdom, Panginoon, sa gayon maging maayos po ang mga pamumuno o sa Panginoon sa find wisdom, Lord God, sa iyo, Lord. Pray also na patuloy mo po i-develop, Panginoon, yung Mighty rules, Panginoon, maging pantay-pantay po sa lahat sa anong bansa, Panginoon, at anong national lahat sa anong sa bansa, Panginoon. Manatili, Panginoon, ang kapayapaan at kaayusan ng mga kasama do ng Lord. anything, We pray, Panginoon, touch po po ang mga puso, Panginoon, ng bawat isa, Lord God. plans, Panginoon, Sa inyo, wala magkaroon ba sila ng kauhawan, Panginoon, sa inyong salita, Lord God. Makilala ko yung tao, God. Na ikaw ang tunay ng Diyos, nag-iisang Misaya, ang tagapagligtas, Panginoon.
And we pray also for the UAE economy to continuously recover and open more opportunities for its residents and business owners. Pray for the government to continue to have innovative strategies to boost economic growth. Let us pray. Lord God, salamat po sa UAE, Lord, nawa ang economy mo, nagpatuloy na makapagpagawa sa Manila, maraming lubuksan, Panginoon, mga opportunities para po sa mga residents, business owners, sa ganyan, Lord, lalong lumabang, Panginoon, ang kabuhayan sa business at marami po pagtrabaho, kagaya namin mga FW, Lord, sa gobyerno din po, Lord, kagaya strategy, Lord, Isang bawat ikaw ang aming Diyos, nagdala sa amin ito. Patuloy namin sa Panginoon. Thank you so much for this. Bawat angka. We pray for those expats who are facing struggles and challenges in their jobs, finances, health, visa, workplace, managers, family, and relationships. Pray that they may find Jesus amidst their situation and circumstances, the source of true joy, peace, and contentment. Let us pray. Lord Father God, marami po Ang kami patuloy na nilalabas mahal ng Lord. ng sa struggles sa mga aspects. Para sa facing those challenges, Just ang Panginoon, kapag work, health, kanilang finances, kanilang health, visa, managers, family, relationships, Lord. Lord, ito ay challenges namin, Panginoon, sa kalagitnaan ng mga sitwasyon. Matagpuan kanila, Panginoon, sa kanilang mga puso. maranasan ko din namin Nasaan kanila, Panginoon, sa sitwasyon nila, pagkagaan, o God. hindi Nawa, sa circumstances, kapayapaan, nararamdaman nila, Panginoon, ang pagdala, joy Panginoon, sa inyong paanan, Panginoon. and your hands on them, Ang contentment, help them, Panginoon, Panginoon, na siyang matatagpuan lamang sa iyo, aming mahal, Panginoon Jesus. patuloy na humawak sa kanila. Jesus name we pray, amen. Let us pray as the weather is changing and the cold season is approaching. Pray for good health for everyone. Pray that the flu and cold that quite spreading will not harm our health. Lord Father, let us pray. Lord God, Father, Panginoon namin, we pray po, tagapag-ingat namin Panginoon, yung sa pagpasok ng panahon, Panginoon, Panginoon, sa nakita mo sa Panginoon mo yung bawat Panginoon, bawat isa, tamo, as Panginoon, sa pagling Panginoon, we pray for healing for them. We pray, Father God, na huwag mong hayaan na pag-ibig ko, Panginoon, Magaling mo, Panginoon, sa mga kanto. Lalo na po sa mga bata, Lord yung ng kalakasan ng bawat isa, na po, Panginoon, give us wisdom, Lord, to take care of our soul, Father God, in this cold season, Father God. Nagpuprotekta, Panginoon, sa kalusugan ng bawat isa. And let us thank the Lord for the UAE, the vessel of His blessing and provision in our lives and families. Let us pray. Purihin ka, O Diyos. Ama, salamat po sa mga Lord, sa papala sa amin, Lord God. para sa buhay ng bawat isa, sa pamilya namin, salamat po sa opportunity na binigay mo dito sa bansang to sa amin. Thank you for allowing us to stay here, Panginoon. Bless patuloy namin, Lord, na i-enjoy, Panginoon. Lagi, Lord Maging God. tahanan namin sa aming Panginoon, Pagkakaroon sa inyong Panginoon. mga kamay, Lord God. At Panginoon, sa ito ang nararanasan ulan. namin Sa provision bansang sa ito, Lord God, buhay sa namin. ito. Maraming Para salamat sa aming din. pangangailangan. Help this country, O Lord, and pour your blessings, O God, this country, O God. Thank you so much, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Naniniwala kami, Lord, na ang lahat ng aming panalangin ay nakarating sa inyong paanan. At in your perfect timing, O Lord, ito po inyong sasagutin on your perfect timing table, O God. Thank you so much, O Lord, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, Panginoon, at sa inyong kapangyarihan na siyang patuloy na puprotekta sa amin. We thank you, Lord, so much at lahat ng ito'y tinataas namin sa inyo, aming mahal na Panginoong Jesus. Amen. Okay. So ngayon, let us go to our scripture reading. In Colossians 3:16,
says, "Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts." Praise be to God for reading of His words. Okay, let us welcome our brother, bro. Kala ko si Pastor Francis, nagbago yung apelido. Bro Brian Francis Miklat. Ayan. Good evening po sa bawat isa sa atin. And ayan. Good evening po ulit. Bago po tayo magsimula sa ating lesson for tonight, gusto ko lang pong magpasalamat din kay Lord kasi this past 2 weeks, yung mga anak ko po kasi lagi din silang pabalik-balik sa hospital dun sa Pilipinas, and mas kakaiba po kasi yung sistema yung health system natin sa Pilipinas, na parang may struggle kami pagdating sa ganun. Kasi yung last time dinala yung anak ko dun sa hospital, pero nasa emergency room na, pero walang tumitingin sa kanya. Sabi nung sa emergency is, kaya niyo ba maghintay? Kasi maraming mga nakapila pa, marami pang nauna sa inyo. So, ang tagal bago naasikaso yung anak ko. Pero praise God kasi nakapag-recover na sila and nakapag-aral na sila ulit. And praise God din kasi siyempre yung provisions at saka yung lakas ni Mrs. kasi siya lang mag-isa nag-aalaga sa dalawa kong anak, sa dalawa naming anak. Kaya ayun, mabuti na lang po malakas yung katawan niya at napagtagumpayan yung mga ganong sitwasyon sa family namin. And ayun, maraming salamat din po kay Lord talaga sa pagkakataon na pinagkaloob niya para makapag-share po. Kanina ko pa sinasabi sa mga ka-BS ko na yung kaba ko nasa level 1 million na. Kasi sobrang kabang-kaba sa first time. Pero nonetheless po, alam ko po na si Lord po yung nag-orchestrate po ng lahat ng ito. Kaya sabi ko po sa kanya, Lord, ikaw na bahala kasi sabi mo gagamitin mo lang naman ako, ikaw yung bahala kung ano yung mga salita na lalabas sa bibig ko. Ako'y magpapagamit lang sa'yo, and hindi mo naman hahayaan na wala akong masasabi kasi may message ka na gustong iparating sa aking mga kapatid sa gabi na to. And as a start po, meron lang po akong gustong itanong sa inyo. Meron po ba kayong all-time favorite na kanta na tuwing kapag naririnig niyo po yung kanta na yun is nababago po yung mood ninyo, or nagiging masaya ka, nagiging inspire ka, ganun. Parang sa ating mga Pilipino yata, or sa lahat ng mga tao, parang yung music talaga is parang embedded na sa atin, no? Kasi parang naisip ko nung bata pa lang, or nasa sinapupunan pa lang tayo ng mother natin, di ba, kinakantahan na tayo. Tapos nung baby sanggol pa lang tayo, hinihele tayo. Tapos nung nag-aral na tayo, tinuturuan din tayo sa school paano kumanta, di ba? Yung mga bahay kubo, yan, yung mga ganun, yung mga nursery rhymes. Tapos parang lahat ng mga bagay parang connected yung kanta, di ba? Or parang like yung mga events sa buhay natin. Like kunwari, birthday mo, kakantahan ka. Tapos pag ikakasal ka, di ba? Mayroong wedding song. Tapos kahit pag namatay, merong kinakanta, di ba? Pag nililibing, di ba, may kanta. And sa mga movies din, di ba, may kanta, yung official soundtrack. And di ba, yung famous nun, yung pagka sinabing yung My Heart Will Go On, alam na alam natin na ang title ng movie na yun is yung Titanic. Tapos may mga iba't ibang klase din ng mga kanta, di ba? May mga kanta na pang masaya, pang malungkot, or pang chill lang. Meron din naman delikadong kanta sa Pilipinas, yun yung My Way.
Kung alam niyo po yung ay yung kanta ng My Way, di ba? Nabalita po kasi yun eh, pag kinakanta yun sa mga video ko yan na madaming nag-aaway. And ako nung hindi pa po ako Kristiyano, nung nasa Pilipinas pa ako, mahilig din naman ako sa kanta pero hindi ako marunong kumanta. Pero lagi ako merong pinapatugtog na kanta sa bahay para marinig ng asawa ko. And yung mga kanta po na yun is yung I Want to Break Free, yung Sad to Belong, tsaka yung Bakit Ngayon Ka Lang Dumating. So yun po yung mga gusto kong pinapatugtog ng mga panahon na yun kasi bad boy po kasi ako nung mga panahon na yun kasi wala pa si Lord sa buhay ko. So gusto ko talagang hiwalayan nun yung misis ko. So yun yung mga kanta na gusto kong kinakanta dati. But then ah nung nakakilala na ako kay Lord, iba na yung mga kanta na gusto ko. So yung pag-uusapan po natin ngayon is paano daw ba tayo kumanta at sino yung dapat nating kantahan. And dapat alam natin kung sino yung kinakantahan natin. And bago po tayo mag-start, let us pray po. Father God, again, we praise you, Lord. We glorify you, Lord. Salamat, Lord, sa gabi na to, Father God. Dalangin namin sa iyo, Father God, na ingatan niyo po kami, Lord, at gabayan niyo po kami, Lord, sa pag-aaralan namin na salita mo for tonight, Lord. Lord, i-bless niyo po ako, Father God. Gamitin niyo po ako, Father God. Naway, Lord, lahat po ng mga salita na lalabas sa aking bibig ay mga salita niyo lang, Father God. Naway, Father God, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, Father God. Nang sa ganun, Lord, matutunan namin yung mga salita niyo, Father God. And Lord, dinadalangin din namin yung aming mga kapatid, Father God, na wala pa ngayon sa Zoom meeting na to, Father God. We pray, Lord, na makadalo din po sila, Father God, at makajoin din po sila, Lord. And dalangin din po namin, Father God, prayer request din po, Father God, kay Brother Kino at sa kanyang anak, Father God, na si Kenzo, na nasa hospital sa mga oras na to, Father God. Si Kino po ay positive po ng influenza. We are praying for healing, Father God, maging kay Kenzo, Father God. Lord, ingatan niyo po sila, Lord. Cover niyo po sila sa most precious blood niyo, Father God. Naway, Lord, i-heal niyo po, hawakan niyo po sila sa inyong mapagpagaling na kamay, Father God. Maraming salamat, Father God. Dinadalangin po namin ang gawain namin na to, Lord. Samahan niyo po kami, Lord God, hanggang sa matapos po yung gawain na to, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. So, i-share ko lang po yung screen. Ay, saglit lang po. Ay, kita na po. So, bago po tayo magpatuloy, ang passage po natin is galing po sa Book of Colossians. And bigyan ko lang po kayo ng konting background po ng Book of Colossians. Ito po ay isulat po ni Apostle Paul sa mga Colossians, sa lugar po na Colossae or Colossae. And while doing po yung sulat na to, si Apostle Paul po ay nasa kulungan ng mga panahon na yon. And nung binabasa ko po yung buong uh, Colossians, napapaisip ako paano kaya napunta sa mga tao ng uh, or sa mga Colossians yung sulat ni Paul kung nasa kulungan naman siya. Pero ayun nga sa kaka-research po, meron pala siyang parang tinuturuan or student na si Epaphras. Si Epaphras po ay yung nagtayo ng church dun sa Colossae. Siya po yung nagtayo dun sa church dun. And siya po yung pinapasyalan niya po si Apostle Paul sa kulungan. At dun nung time na yun, nagpapatulong siya kay Paul or sinasabi niya po kay Apostle Paul yung mga pagsubok na nararanasan ng church doon sa Colossae kasi
Noong time na yun po may mga maling pananampalataya na nangyayari within the church, may mga confusion na nangyayari sa mga tao at sa mga teachings. So, ang Colossae po ngayon is sa modern time, nasa Turkey po siya. Ang lugar po niya is nasa Turkey. So, ang title po ng, ah, ng preaching natin tonight is Last Song Syndrome. Ito po ay galing sa uh, Colossians 3:16. Basahin ko lang po ulit. So, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. So, like what I've said po kanina, no, na itong pag-uusapan po natin for tonight is alam ko po nasabi na ito ng maraming pastor na narinig na po natin ito. Pero parang ito po ay magiging reminder sa ating lahat na kung as we go along dun sa study natin is malalaman natin kung paano ba tayo talaga kumanta. Ano ba yung dapat nating gamitin sa pagkanta natin. Or kung para kay Lord tayo kumakanta, ano ba yung kailangan natin? Kailangan ba natin ng magandang boses? Kailangan ba natin may banda pa or wala? Kailangan ba natin ng mga instruments para makakanta tayo kay Lord? Yan po yung mga pag-uusapan natin. So yung first point ko po dito is, ito po, ang first point ko po, ito yung record. So, di po ba nung mga panahon na uso pa yung cassette tape? Sabi ko kasi ng mga tito ko dati may mga cassette tape pa nung time na yun. Nung daw panahon ng abroad, nagre-record lang po yung mga tao para mapakinggan. Wari yung nasa abroad, magre-record siya sa cassette tape tapos papadala niya sa Pilipinas para mapakinggan siya nung mga kapamilya na doon. And vice versa po. Ganun po yung nangyayari dati. And yun po yung parang form of communication. So ngayon naman po dito sa pag-aaralan natin, kailangan alam natin kung sino ba yung kinakantahan natin. Kung ano ba yung kayang gawin niya sa buhay natin kapag kumakanta tayo sa kanya. Ano ba yung kaya niyang gawin? And pag ba kumakanta tayo sa kanya, pinapakinggan niya ba tayo? Dinudulog ba niya yung pagkanta natin sa kanya? Ano ba yung background niya? Ano ba yung background ng kinakantahan natin? Ito po ay napakahalaga po kasi kung kakanta ka lang ng yung mga normal na kanta, parang kakanta ka lang, sige, para sa sarili mo, ganun. Pero pag si Lord yung kinakantahan mo, kailangan po, pag gamit mo yung heart mo na sa pagkanta, kailangan alam mo kung sino yung kinakantahan mo, and alam mo kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo, kaya niyang gawin sa pamilya mo or sa trabaho mo. Parang lahat kaya niyang gawin sa sa buhay ng bawat isa. And alam niyo po nung nasa Pilipinas ako, kasi nga hindi ko pa masyadong alam si Jesus Christ ng mga panahon na yun. Alam ko na mayroon Jesus, alam ko na may Kristo, pero yung gawain ko naman is kakaiba, hindi naman as a Christian. And ang mas kilala ko pa nga po yung Kristo dati dun sa sabungan, kasi yung mga kaibigan ko po sa bungero, so lagi po nila akong sinasama sa sabong. Pero although hindi po ako tumataya, nakikinood lang po ako, pero pinapansin ko yung mga tao na yan. Meron po kasing isang tao doon, tawag sa kanya Kristo. So yung mga tumataya sa kanya, kilalang kilala siya. Parang sabi ko, ang galing ng mga to. Parang ang daming tao doon, isa lang yung Kristo, pero alam na alam nila kung magkano yung taya nila, alam nila kung babalik sa kanila yung taya. Kasi hagisan lang po ng pera doon pag nanalo. So, sabi ko, ang galing talaga ng mga tao na to. Sabi ko, alam na alam nila yung Kristo nila sa buhay nila. And same with us po, no? Pag alam natin na or may record tayo kung sa puso natin, may record tayo kung sino yung Kristo sa buhay natin. Alam din natin at malakas ang loob natin na kapag meron tayong dinulog sa Kanya, sasagutin niya. Hindi man ngayon, pwedeng bukas or sa ibang araw. Pero
panatag tayo ng may babalik doon sa mga dinudulog natin sa kanya. Sabi nga po dun sa Colossians 15:18, basahin ko lang po. Sabi dito, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn among the dead, so that in everything he might have the supremacy. So yun po yung first point natin. First point, record. So second point po natin, ito naman po yung pause and stop. Bakit po pause and stop? So pag kumakanta po tayo para kay Lord, pag po kumakanta tayo, dapat bago na tayo kumanta para sa Kanya, dapat we make it assure as much as possible na malinis po yung puso natin. Wala yung kabigatan, wala yung anger sa puso natin, wala yung inggit, wala tayong mga evil desires na nararamdaman. Or kung meron man kalungkutan, or kung meron man nararamdaman or kabigatan, isama natin yung sa pagkanta natin kay Lord. And dapat hindi lang po yung mga ganitong bagay ang nawawala sa atin pagka magkakantahan natin si Lord. Kailangan focus din tayo sa Kanya lang talaga. Yung wala tayong ibang iniisip. Like kunwari kung meron kang, normally po kasi di ba ang quiet time natin, doon natin ginagawa yung pagkanta natin kay Lord. Doon tayo, yung free worship lang, yung lahat iniiyak natin sa Kanya. Pero minsan, like po sa akin, minsan nangyayari ito na pagka may mga ibang bagay akong iniisip, nawawala yung focus ko. Minsan, gustong-gusto ko mag-worship sa Kanya or kantahan si Lord, pero dahil sa marami akong iniisip, yung trabaho or yung family sa Pilipinas or yung mga problema na dumarating, minsan nawawala or nadidistract po ako. So ang reminder po sa atin tonight is, kailan mag-pause muna tayo. Mag-pause muna tayo sa mga bagay na like kung ano yung nasa harapan natin sa ngayon, i-pause muna natin. Huwag mo nang isipin kung ano yung kakainin mo. Huwag mo nang isipin na kung ano yung susuot mo bukas or kung ano yung OTD mo or huwag mo nang isipin kung ano yung mga pending mo sa trabaho or huwag mo nang isipin kung marami ka bang tatrabuhin bukas. Kasi ang gusto ni Lord is pag nagkumanta tayo is nakafocus lang tayo sa Kanya. Wala tayong mga ibang iniisip na pwedeng makadistract sa atin. Pag sa stop naman po, ano naman po yung sinasabi ni Lord dito sa pagbago tayo kumanta? Kailangan i-stop tayo sa mga bagay na yung mga nakakabigat sa puso natin. Like kung may kagalit ka man, pwede mong isama yon sa pagkanta mo sa Kanya para nang sa ganun mawala or mabawasan yung bigat na nararamdaman mo. Pwede mo siyang isama nga para at least maging magaan yung pakiramdam ng puso mo. And kapag magaan yung puso natin, nasasabi natin or marami tayong nasasabi kay Lord, marami tayong naikakanta kay Lord, marami tayong mga bagay na napag-uusapan na si Lord lang at saka ikaw ang nag-uusap, di ba? And kapag po ganun is sobra yung focus natin kay Lord. And pag maganda yung puso natin, hindi siya mabigat, mas magaan yung nararamdaman ng pagkanta natin kay Lord. And sabi nga po dun sa Colossians 3:5-9, sabi po dito,
Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Ano po yung sabi niya, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Sabi din po dito, because of this, wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. Ayun po yung mga bagay na pinapastap sa atin talaga ni Lord. Yung mga ganung bagay. Para hindi po nagiging mabigat yung puso natin. And lapit na po tayo matapos. Ang third po na point natin is yung rewind and fast forward. Hindi ba pagka gusto natin yung kanta, di ba lagi natin inuulit, nire-rewind natin, tapos inuulit-ulit natin, pinapakinggan natin ng paulit-ulit. And ngayong gabi po, tinuturuan tayo or nire-remind tayo ni Lord na kapag bago tayo kumanta para kay Lord, isipin muna natin kung ano yung mga blessings niya before, kung paano niya tayo iningatan dati, kung ano yung mga sitwasyon natin na akala natin yung mga panahon na yun is hopeless na, pero naitawid tayo ni Lord or naialis tayo ni Lord dun sa ganong sitwasyon. And from there, kailangan maging grateful po tayo. Kapag naiisip natin or nire-rewind natin yung kabutihan or yung goodness ni Lord, kailangan lagi tayong maging grateful. Kailangan yung puso natin laging grateful lang sa Kanya. Kasi kung hindi po dahil kay Lord, hindi naman natin malalampasan yung mga bagay na like yung mga nangyari sa atin, yung mga pagsubok na nangyari sa atin. Di ba kung wala naman si Lord sa buhay natin, mga panahon yun, baka hindi naman natin alam kung nasaan tayo or kung nalampasan ba natin yung mga yun. Lahat po nun is grace and mercy ni Lord. Kaya kailangan kailangan maging grateful tayo sa mga bagay na ganun, sa mga bagay na pinagkaloob ni Lord or ginawa ni Lord sa buhay natin. At nang sa ganun po, pag in the future, kapag may mga gagawin pa si Lord sa buhay natin, mas lalo tayong magiging grateful kasi alam na natin yung kayang gawin ni Lord sa buhay natin. So pag alam na natin na ano yung kayang gawin ni Lord sa buhay natin, mas magiging panatag tayo, di ba? Kasi alam natin eh. Kasi alam natin na, oy, kahit marami kang pagsubok na nararanasan ngayong araw na to or ngayong season mo sa buhay na to, alam mo na si Lord or si Jesus nandyan na sa'yo. Kakayanin mo yan kasi nandyan siya, kasama mo siya. And hindi ka na kailangan mag-worry, di ba? Kailangan mo lang sa'yo is maging grateful, magkaroon ka lang ng grateful heart. And kailangan makontento tayo or magpasalamat tayo sa mga blessings na maliit man or malaki na kailangan patuloy tayo nagpapasalamat sa Kanya. Yung mga ibang bagay na pwede nating i-pass forward, yan, yung mga stress, yung anxiety or yung mga worries natin, kailangan fast forward na lang natin kasi wala naman tayong magagawa sa mga stress na yun, di ba? Like, kapag ni-stress mo lang yung sarili mo, ikaw din naman ang matatalo. Might as well, ibigay na lang natin kay Lord kasi alam naman din natin na pag si Lord or may Lord tayo sa buhay natin, siya lang naman ang makakatulong sa atin, di ba? And alam niyo po, hindi ko pa kilala si Lord, na marami din akong mga maling decisions na nagawa sa buhay ko. And isa na po doon is yung pagkadating ko sa UAE, naging ninja. Yung ninja, kasi dumami po yung credit card ko noon eh. Kaya ninja ang tawag ko kasi swipe ka ng swipe. Ganun ka ng ganun. So, isa po yun sa mga maling decisions ko sa buhay ng mga panahon na yun. And dahil sa mga maling decisions, nagkapatong-patong yung problema, lalo na sa finances. Tapos, hiwalay ka sa asawa. Tapos, hanggang sa nagkabalikan ulit. Tapos, hirap pa rin sa buhay. So, may mga kaakibat na consequences yun eh, pag may mga maling decisions tayo. No?
And dumating nga ako sa point na talagang parang sabi ko, hopeless na to, Lord, sabi ko. Although nananalangin ako, pero hindi gano'n kalalim yung pananampalataya kasi at that time po nung nakakilala ko kay Lord, masyado pang mababaw yung faith ko sa kanya. So lagi ko sinasabi sa kanya, parang hopeless naman na 'to, eh. Parang hindi na ako makakaalis sa ganitong sitwasyon. And pero 'pag binabalikan ko yung mga nangyari noon sa buhay ko at compare sa ngayon, parang sobrang na-amaze talaga ako kay Lord kasi kakaiba yung ginawa talaga niyang ano, yung ginawa niyang pag-alis hindi lang sa'kin pati sa pamilya ko dun sa gano'ng sitwasyon. So from, dapang-dapa ta's walang, ah, yung as in yung hindi lang zero, negative pa yung finances namin nung mga time na yun, hanggang sa binago ni Lord yun ng tuluyan. And hanggang ngayon sobrang na-amaze ako dun sa mga bagay na ginawa ni Lord. And much more na nagiging mas amazed pa ako sa mga bagay na gagawin pa niya sa buhay namin na family. So, sabi nga po dito sa may Psalms 9:1, sabi po dito, no, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. So, ayun po, ang ang reminder po sa atin is kailangan balikan po natin lagi yung goodness na ginawa ni Lord sa buhay natin. Kasi magiging inspiration po lagi natin yun, eh, kung ano po yung mga magagandang ginawa ni Lord sa buhay natin. Minsan talaga ako lagi ko pong pino-profess ito sa mga nakakausap ko yung mga bagay na ginawa ni Lord. Hindi po sa nagmamayabang, pero gusto ko pong itaas yung pangalan niya lang kasi kung ako hindi ko na nga alam ang gagawin ko ng mga panahon na yun, eh. Pero si Lord lang talaga yung nag-ayos ng lahat at nagtanggal sa amin sa ganong sitwasyon. So yan, dito na po tayo sa ang last point po. So ulitin ko lang po na yung unang first point po natin is yung record. Tapos yung pangalawang point po natin is yung pause and stop. And yung pangatlo is rewind and fast forward. And yung last naman po is play. Ito naman po yung ang last point natin is yung play. Ito yung parang challenge, hindi man, parang challenging sa ating lahat, no? Yung pag kinakantahan natin si Lord, no, kailangan daw yung mamuhay tayo ng naayon sa kanya. Yung parang yung Christ-like na pamumuhay. Di ba po parang napakahirap man kasi si Lord, wala siyang kasalanan, pero tayo bilang tao bilang marupok minsan nagkakaroon pa rin tayo ng mga or nakakagawa pa rin tayo ng mga hindi maganda or hindi kalugod-lugod sa kanya. Pero sabi po ni Lord sa atin is or ang reminder po ni Lord sa atin ngayon is magpatuloy lang tayo doon sa nilalakaran nating buhay na kasama siya. Kahit ano pa man yung ginagawa mo or ano pa man yung kahirapan na nararamdaman mo, magpatuloy ka lang. And bilang isang Kristiyano, kailangan namumuhay tayo ng naayon lang sa kanyang kagustuhan. And alam niyo po nung dati, nung bata ako, pag naririnig ko yung kanta na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, dumating ako sa point na sabi ko, Lord, sabi mo, ano, buhay ng Kristiyano masayang tunay, pero para yata pag nung nakilala kita, mas lalong dumarami yung problema ko sa buhay. Pero dati yun, nung bago-bago pa ako sa pagiging Kristiyano. But praise God and glory to God kasi tinuruan niya ako kung paano magtiwala lang sa Kanya and magpatuloy lang sa buhay na kahit
ano pa yan, kahit ano pa yung pinagdaraanan natin, kakanta pa rin tayo para sa Kanya. Yun po yung bagay na gusto niyang iparating sa atin tonight na ano ba yung ultimate goal natin? Di ba ang ultimate goal natin is makapag-impok tayo ng treasures sa heaven, pero hindi sa earth. Pero hindi ko naman po sinasabi na masama po mag-impok tayo ng mga bagay dito sa mundo. Pero kailangan hindi natin gagawin po na Diyos 'yun. Ang gagawin pa rin natin is ang Diyos pa rin natin is si Lord Jesus Christ. And conclusion ko po para dito sa sa teaching natin for tonight. Lahat po tayo, ang inaasahan po lahat natin is yung umuhay tayo na kasama na ayon lang sa kagustuhan ni Lord. Mamuhay tayo ng matiwasay, mamuhay tayo at magpapatuloy tayo nakakantahan si Lord at magkaroon ng malakas na pananampalataya sa Kanya. And sabi ni Lord sa atin ngayong gabi na to, kulang man daw yung budget mo. Sabi ni Lord, kanta ka lang. Madami kang bayarin. Walang problema, kantahan mo lang si Lord. May sakit ka sa mga oras na to or yung family mo. Ang sabi ni Lord, kantahan mo siya. Kantahan natin siya. May nakaaway ka, may nanakit sa kalooban mo. Ang sabi ni Lord or ang reminder ni Lord sa iyo is kantahan mo lang siya. Wala kang work, naghahanap ka ng bagong work. Kantahan mo lang si Lord. May away kayo ng asawa mo, hindi kayo magkaintindihan, kantahan mo lang si Lord. Madami kang utang, kantahan mo lang si Lord. Wala kang love life, wala ka pa love life, kantahan mo lang si Lord. And longing ka sa pamilya mo or namimiss mo yung family mo, kantahan mo lang si Lord. And mga kapatid, sa pagkakanta po natin kay Lord, gagamitin po natin yung puso natin. Kasi yun po ang magiging way natin para mas lalo nating maranasan or maramdaman yung presensya ni Lord sa buhay natin. And hindi natin kailangan ng maraming listeners. Hindi natin kailangan ng magandang boses pag kinakantahan natin si Lord. Ang kailangan lang po natin is yung malinis na puso. And alam ko po na kapag gamit po natin yung puso natin, si Lord po nakikinig siya. Kahit gaano pa karami yung lyrics ng kinakanta natin or yung mga sinasabi natin kay Lord or yung dinadasal natin kay Lord, makikinig at makikinig pa rin siya. And yun nga po nasabi ko, si Lord lang po, sapat na. Yun lang po mga kapatid, maraming salamat po. To God be all the glory. Amen. Maraming salamat, Ninong Bray. Tunay nga na nakaka-inspire yung salita ng Panginoon ngayong gabi. Na-inspire po ba tayong lahat? Diba? Sabi niya doon sa conclusion, ano man yung sitwasyon, kantahan lang natin si Lord, di ba? Hindi man yung parang physical na pag-awit, pero yung awit ng buhay natin, yung awit ng puso natin is magpapatuloy, ano man yung sitwasyon. Amen? At salamat po sa Panginoon sa presensya ng bawat isa. And bago ko manalangin, gusto ko lang sana extend yung aking appreciation sa bawat isa. Kasi nakakatuwa yung ating church is hindi siya church of few leaders. But sa tingin ko, sa aking paniwala, yung FCC Dubai is ang church of many leaders. Nakakatuwa kasi alam ko mag-embark tayo sa bagong journey ng church next month, starting next month, pero alongside of everybody, BS leaders, ministry heads, mga elders natin and pastors, alam ko kaya nating malampasan yung bawat araw, linggo at taon kasi kasama natin ang bawat isa. Amen? So patuloy lang yung awit ng ating puso, yung awit ng buhay natin para sa Panginoon. Kung magkakapit lang, di ba? Sabi nga ni Ninong Bray, kanta lang tayo sa Panginoon. Amen? So, sige, let's close in prayer. Lord God, we thank you for tonight. Salamat po, Lord, for inspiring us with your word, Panginoon. Salamat, Lord, for reminding us, Panginoon, ng mga truths, Panginoon, patungkol sa iyong salita, Lord God, na
ano man yung mga pinagdaanan namin before, ano man yung sitwasyon namin ngayon at yung kakaharapin namin, Panginoon, in the future, Lord God, ay patuloy na i-entrust namin ito sa iyo, Panginoon, isang Diyos na matapat at tapat sa kanyang mga pangako, Panginoon, Lord God. Yun po yung assurance that we have, Panginoon, na ano man yung mga bagay na ito, Panginoon, Lord God, alam namin na magpapatuloy at bibigyan mo kami ng lakas, i-enable mo kami na magpatuloy sa buhay na ito, Lord God, sa purpose that you have set before us, Panginoon, sa race, Panginoon, ay nilaan mo sa bawat isa, Panginoon. Continue to strengthen us, Panginoon. Nadalahin po namin, Lord, sa bawat araw, Lord God, ay patuloy na yung kalooban mo yung lagi naming isik at lakaran, Panginoon. Hindi po namin ito kaya kung sa ganang amin lamang, Panginoon. Pero Lord, by your help, Lord God, by your strength, Panginoon, by your spirit, Panginoon, kakayanin po namin ang bawat araw, Lord God. Help us, Panginoon, and be with us. Patuloy mo pagpalain ng pamilya ng FCC Dubai, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na patuloy mong ginagamit, Lord God. Nang sa ganun, Lord, yung gawain mo sa lugar na ito ay magpatuloy, Panginoon, maging pagpapala, Lord God. At minsan pa, Lord God, makapagbigay kami, Lord God, ng papuri na nararapat lamang sa aming Diyos, Panginoon. At sa pagtataas po na aming mga puso, na aming mga buhay, dalayan po namin, Lord, na patuloy mong padaluyin ang iyong biyaya, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong faithfulness na maranasan ng bawat isa, Panginoon, at patuloy, Lord, na maranasan namin ang iyong mga pangako sa bawat araw. Tanggapin mo natin ang biyaya ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po sa ating lahat. Huwag muna po tayong aalis, at let us continue our fellowship sa ating breakout room. Uy, dami natin ah. Good evening, KPD. Taos na ba yung kaba at takot? Nakahinga ka na ba ng malalim? Nakahinga. Si Kuya Nakahinga Bray naman. pa. Okay, nawala na si Bray. Inasign sa iba. Kinuha. Kamusta GPN Koy? Kamusta kayo dyan? Okay lang po. Allergy. Ayan, sige, short lang and sweet. Ano yung inyong, bago tayo manalangin, ano yung inyong takeaway mula doon sa ating narinig sa ating speaker kanina? Kahit anong circumstance, kantahan niyo siya. Si Lord kasi siya ang bahala sa atin. Yes, tama. Si Kuya Pat naman, ano yung takeaway? Huwag mag-worry dun sa mga pinakaharap at saka sa mga nakaraan. Huwag di masyado mag-worry dun sa future. Basta trust lang kay God para ma-enjoy yung present. Yun. Si Koy naman, anong takeaway mo for tonight? Din po, huwag mag-worry. Pero minsan kasi, kahit sabihin huwag mag-worry, parang makakaramdam ka pa rin ng kaba. Parang nai-stress ka kasi pag mayroong malaking pinagdadaanan, ganun. Pero iwanan lang kay Lord. Hindi naman talaga may iwasan, di ba? Yun nga, sabi ni Koy, kahit nasabihin natin huwag mag-worry, sabi ng Bible, still nakikreep in pa rin pa sa atin yung worry tsaka yung fear about sa bukas. Pero sabi nga, ano man yung sitwasyon natin, ano man yung nasa harapan natin, is kung ititiwala natin sa Panginoon yan, magiging madali yung lahat para sa atin. Kumbaga parang inaalis natin yung tawag dito, yung bigat at sinusukol natin sa Lord. So, yun lang naman, di ba? Sabi nga, patuloy lang natin kantahan yung Panginoon, ano man yung sitwasyon. Dahil dyan, magod tayo sa mga prayer request. Sino gusto mauna? Alam niyo na po, nasabi na kanina. Sige, job provision para kay GP. Yes po. Yes.
Sino pa? Ako po, magkaroon na ng customer. Okay. Sige. Saka ano Yung po, business ni Koy. dahil saka maiwasan ko yung tumigil na yung taong nambabasto sa akin. Okay. Sige, Ka-church natin. Yun lang po. Okay. Si Pat. Sa akin case yung kagaya din kapos sa BS, yung wisdom at saka strength para doon sa ABP para sa Sabado. Medyo mabigat-bigat yun eh. Humihinga ka. Oo. Salamat kaya. Okay, sige. Kung wala na, pray tayong lahat. Let us pray, Lord God. We thank you for tonight. Salamat po sa mga salita mo na narinig namin, Lord God, na nag-inspire sa amin, nag-remind sa amin, Panginoon. Hindi po namin dalangin, Lord God, nawa yung mga realizations namin from your word, Panginoon, from tonight ay patuloy na mag-echo. Patuloy, Lord, na tumimo sa aming puso at isipan, Lord God. At Lord, sa oras pong ito, dinadalayan po namin sa iyo mga prayer request na aking mga kapatid, Panginoon. Una na po si GP, Lord God, is praying for a new job, Panginoon. Alam po namin ikaw ang source ng lahat ng bagay, Panginoon. Niloob mo po, Lord, na makarating siya sa lugar na ito. At alam po namin, Lord, that you are the same God, Panginoon, who is faithful, Panginoon, that will provide, Panginoon, ng nararapat na trabaho para kay GP, Panginoon. We pray na itong bagong trabaho na ito, Lord God, ay hindi po hinder sa kanya para makapag-serve sa iyo, Panginoon, makapag-worship sa iyo, Lord God. Alayin po namin, Lord, na alam mo po yung desires ng kanyang puso, Panginoon. Patuloy na katagpuin mo po yung bawat pangangailangan, Lord God, at dalhin mo po siya sa tamang company, Lord God, na maganda yung working environment, Panginoon, Lord God, na yung mga tao makakasama niya, Panginoon, ay patuloy na magiging blessing siya, Panginoon. Patuloy kami nagtitiwala sa iyo, Lord God, that you are our great provider, Panginoon. Ngayon din naman si Koy, Lord God, we pray na patuloy mong i-bless yung kanyang business, Panginoon. Ikaw po yung magpadala ng mga customers, Panginoon, ng mga clients, Lord God, na magpapatronize ng kanilang business, Panginoon. Alam po namin na ikaw ang source ng lahat ng bagay, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po si Koy na magtiwala lamang sa iyo. Alisin niyo po yung mga worries and fears, Panginoon, sa mga sitwasyon na kanyang nararanasan, Panginoon. At hiling ko po't dalangin na maranasan niya, Panginoon, yung pagpapala na nag-uumapaw sa iyo, Panginoon. Sa kanyang pagtitiwala, Lord God, alam ko na hindi mo siya hayaan na mapahiya, Panginoon. Hindi mo siya bibiguin, Panginoon. At Lord, dalayan ko po, Panginoon, ano man yung mga sitwasyon, Panginoon, yung nararanasan niya, Panginoon, na issue with other persons, Panginoon, Lord God, dalayan po namin, Lord, na ikaw ang mag-guide sa kanya, Panginoon, kung paano po ito i-handle, Lord God. Patuloy po siyang i-protect yung kanyang family, Panginoon, from anything, from any harm, Panginoon, from anyone, Panginoon, na will want harm, Panginoon, para sa kanila, Lord God. Patuloy na ikaw po ang siyang mag-ingat sa buong pamilya ni Koy, Panginoon, Lord God, at paranasan po nila yung good health mo, yung protection mo, yung promises mo, yung faithfulness mo, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan sa bawat araw, Panginoon. Lord, you are a great provider, Panginoon, na kailanman hindi ka nagkulang, Lord God. Patuloy kami magtitiwala sa iyo at hawak at kakapit sa iyong mga pangako, Panginoon. Kaya naman po, Lord, si Pat, marami po siya mga projects coming, Panginoon, lalo tigit for this Saturday, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, yung patuloy na wisdom, knowledge, and guidance, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, na ikaw po nawa, Panginoon, ang mag-glorify sa lahat ng kanyang gagawin, Panginoon. I-bless mo po yung gawa ng kanyang kamay, Panginoon, na Lord, patuloy na tulungan mo po siya, Panginoon, nawa ma-enjoy niya, Panginoon, yung journey as he do the presentations, Panginoon, para sa mga videos, Panginoon, at yung mga task pa na kailangan niya ma-accomplish, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagpalain mo yung aming kapatid, Lord God. Bless mo yung kanyang work, Lord God, yung kanyang family, Lord God. We pray for good health para sa kanya, Panginoon, na patuloy, Lord, na yung cholesterol level niya, Panginoon, ay maging normal, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo rin po siya, Panginoon. Patuloy, Lord, na maranasan niya palagi yung pag-iingat at protection mo, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Lord God. Minsan pa, Panginoon, patuloy kang kumilos sa aming buhay, Lord God. Patuloy na maranasan namin ang iyong pagtatapat, Lord God. At minsan pa, help us and remind us, Panginoon, na patuloy lang kaming umawit sa iyo, Panginoon, pagkat, Lord, ikaw ang Diyos na kailanman hindi nagbago, Panginoon. Salamat po muli sa gabing ito. Give us a good night rest, Panginoon, and prepare us for tomorrow, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless sa ating lahat. God bless. Salamat ka. Salamat po. po. Good night po. Salamat, Pat. God bless. Salamat po. Good night po.